Kumusta kayo mga tagapakinig? Nais kong inyong maibigan ng aming hinahandog na pagsasadula. Merong isang babae na nagngangalang Calista, ang pangalawa sa 5 anak nila Cristela Ferrer at Robert Ferrer. Kabilang na dito ang kapatid niyang kambal na premature. Kaya dito nakatuon ang atensyon ng kanilang magulang, sina Chloe at Cleo. Cairo naman ang kanilang panganay, at si Kasiana ang kapatid niya na babae. Sanay na siyang sa mga kapatid lang niya nakatuon ng atensyon ng kanyang mga magulang. Pero ayos lang yun sa kanya. Dahil siya ang pangalawang matanda, kaya dapat silang mapagbigay sa kanila. Sa sobrang pagpapaubaya at pag-iintindi niya sa mga ito, napapansin niyang nasa kanya na lahat ng responsibilidad. Pansin din niya na para bang hindi na anak ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang, kundi isang empleyado na nagtatrabaho para sa mga ito. Maaga din kasing nag-asawa ang kanyang kuya Cairo, bagay na lalong ikinasaya ng kanilang pamilya, ngunit lalo namang nagpahirap kay Calista. How about our company, Cairo? Di ba malapit na ang kasal mo? Sino naman ang mag-aasikaso nito? Kalista can manage our company, Dad. It's just a small task. Di ba, Kalista? Kasi may pagkatiwala sa kanya yun. For family after all. Narinig mo yun, Kalista. So don't disappoint your Kuya Cairo, okay? Bilang isang anak nila, na walang karapatang bumoses, ay umuo na lang si Calista. Sanay na siya na laging ang mga ito ang nagdidesisyon para sa kanya. Katulad na lang nung kanyang dibu. Happy birthday, Kali. Yan ang mga naririnig ni Kali sa kanyang paligid. Kaya't siya ay tuwang-tuwa dahil ito ang unang beses na may party sa kanyang birthday sa loob ng 17 years. Kala niya ito ang pinakamasayang araw niya, ngunit Si Chloe! Chloe! biglang nahimatay si Chloe. Kaya kanya-kanyang punta ang kanyang mga magulang at ilang bisita dito. Agad na pinunta si Chloe sa ospital, kaya ang ending, wala halos natira sa kanyang mga bisita. Pasensya na po talaga. Umuwing nakakaunawa naman ang mga bisita ni Kali. Kaya't pagka-uwi ng mga ito, ay tumulong na lang siya sa mga maid na nagliligpit. Akala ko ba naman itong pinakamasayang araw ko? Ngunit alam ko naman na ganitong mangyayari. Tingnan mo yung party ko. Parang tira-tira lang na hindi katulad nung kay Kasiana. Magarbo at talagang pinaghandaan. Pero okay na din. At least may isa akong cake dito na kahit maliit. Hindi lang yon ang pinaramdam sa kanya ng kanyang pamilya. Pag-graduate niya ng summa cum laude, ay wala man lang siya natanggap na, "Congratulations anak." Paano niya pa maririnig yon? Pag-attend sa graduation niya, wala ang mga ito dahil sa kasal ng kanyang kuya. Kuya, alam mo naman na graduation ko nung araw na yun. Di ba una ko namang sinabi sa'yo? Pero yun lang din ang araw na pwedeng ang mga magulang ng ate Celine mo. Don't be selfish, Kalista. Walang emosyong sabi sa kanya ng kanyang kuya. Kaya humarap naman ito sa kanyang ina para manghingi ng tulong. Enough, Kalista. Kasal yun ng kuya mo. Paano ako? Isang malakas na sampal ang natanggap niya sa kanyang daddy. Huwag mong tinataasan ng boses ang mami mo, Kalista. Pwede ka namang gumraduate kahit walang magulang na umatid sa'yo. Tumingin si Calista sa kanyang kuya. Pero umaasa ako. Kalista! Ano ba ang mas importante? Ang graduation mo, ang kasal ng kuya mo. Minsan na nga lang siyang humiling, di mo pa mapagbigyan. Anong klase kang kapatid, ha? Oo nga pala. Please excuse me. Nagdaan ng ilang araw, naging tahimik lang ang buhay ni Kali. Dahil siya lang at ang mga maid ang nasa bahay. Dahil nag-outing ang kanyang pamilya. Ate! Hi baby, kamusta naman ang vacation mo? Naging happy ka ba doon? Opo, ate. Ito nga po may pasalubong ako sa iyo eh. Manang, palagay nga po nitong fish aquarium. Bakit hindi ka po sumama, ate? Busy ka na naman ba? Oo sa susunod babawi ako. Sasama ako sa inyo, okay? Kalista, bakit nandito pa din ang mga kapatid mo? Dalhin mo na nga sila sa mga room nila at nang makapagpahinga ng mga yan. Yes po, tara na sa kwarto niyo, dali. Nagdaan ng hapon at busy pa din si Calista sa mga pinipirmahan niyang mga papeles nang bumukas ang kanyang pinto. Ate, pwede bang maglaro tayo? Hide and seek? Mamaya na baby, busy pa si ate. Dali na ate. Please, ngayon lang. Bawal, kailangan ko pa tong tapusin. Gagalitan na naman ako ni daddy. Please, ate. Sige na nga. Nang bumaba sila, ay nagsimula ng tumago si Chloe. At sa nagdaang minuto ay hinanap na ni Kali si Chloe. Ngunit nagdaan ang ilang oras,
ay di pa din ito mahanap kahit nalibot ang buong bahay nila. Ngunit pagpunta niyang bakuran ay di siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil si Chloe ay nasa taas ng warehouse, nagabok na at sira-sira, parang ilang danggil na lang nito ay babagsak na ito. Chloe, umalis ka dyan. Dito ka na, dali. Please, baby, dito ka na, baba na. Ayoko ate, taga-farm muna tayo. Hinila nito ang isang tali na nakakonekta sa isang kahoy na gabok. Nagimbal si Calista dahil alam niyang pag hinila pa ni Chloe iyon ay babagsak dito ang mga hollow blocks at mga yero. Bitawan mo yan, Chloe. Bumaba ka na dito, dali. Ngunit napakatigas ng ulo nito at mas lalo pang hinila, kaya dali-daling tumakbo ito doon at mabilis na hinagis si Chloe sa malayo. At siya ang nadaganan ng mga hollow blocks at yero. Nagkaroon siya ng maraming sugat sa katawan. You hurt me ate. Initya mo ako. Biglang dumating ang kuya ni Kali at nakita ang kanilang sitwasyon. Kalista Neva, anong sa tingin mo ang ginagawa mo kay Chloe? Paano kung may mangyaring masama sa kanya, ha? It's not my fault kuya. Hindi ko naman sinasadyang pumunta ng warehouse. Hindi ko naman alam na bawal dito eh. I know. It's not your fault. You did do anything wrong, okay? It's not what you think, kuya. At talagang sasagot ka pa, ha? Pinagsisipa ni Cairo ang tagiliran ni Calista. Punyeta ka talaga, Kalista. Wala ka nang ang kwenta, wala ka pang silbi. At patuloy na pinagtatadyakan si Kali. Paano kung kay Chloe yung nalaglag, ha? Baka napahamak pa siya. Or worse, nag-agaw buhay pa siya. Anong nangyayari dito? Malungkot na pumunta sa kwarto si Calista, ngunit tama lang naman ang kanyang ginawa. Kaya pinagpatuloy na lang niya ang mga naiwang papeles na kailangan niyang tapusin para ipapasa na lang ito sa kumpanya bukas. Subalit, di niya na napansin na nakatulog na pala siya nang di man lang nakain ang kanyang panghapunan. Nagising lamang siya nung narinig niya ang kanyang mami at daddy, pati na din ang kuya niya na tumatawag sa pangalan niya. Kalista! Kalista! Gumising ka nga riyan! Gumising ka, Kalista. Ano ba naman tong ginawa mong katangahan? Dad, mom, kuya, ano po bang ginagawa niyo dito sa kwarto? Anong pinakain mo kay Chloe? What do you mean? Ang sabi ni Chloe, sa'yo daw galing ang fast food na kinain niya. Hindi mo ba alam na dahil sa katangahan mo ay nasa ospital ngayon ang kapatid mo? Wala ka talagang kwenta ano? Wala ka talagang malasakit sa kapatid mo? Ma'am, hindi naman po. Kailan mo kaya iisipin ang kapatid mo? Ma'am, hindi ko yun. Alam mo naman na bawal ang ganoong mga pagkain ng kapatid mo, hindi ba? Hindi ko yun binigay sa kanya. Bakit hindi niyo ba ako kayang patapusin? At natututo ka ng sumagot? Natututo ka ng lumaban? Sinabunutan ng kanyang ina pababa ng hagdan. Papunta sila sa kusina nang may makita siyang drum na puno ng tubig. Walang habas na nilubog ng kanyang ina ang kanyang ulo sa loob ng 5 segundo na paulit-ulit. Mami, tama na po. Nasasaktan po ako. Masasaktan ka talaga. Wala kang pagtatanda kung hindi ka tuturuan ng leksyon. Lumaki na yung sungay mo. Napansin na lang niya na may kinukuhang gunting sa drawer ang kanyang ina. At walang pakundangan na pinagugupit ang kanyang buhok na halos makalbo na ang kaliwang bahagi nito. Sa labas ka matulog. Wala akong pakialam kung ano mangyari sa'yo doon. Wala kang kwentang anak. Hindi ko nga alam kung ba't binuhay pa kita eh. Lumayas ka sa pamamahay ko. Guard, pakilabas dito yung walang kwentang babaeng yan. Walang nagawa si Calista nang hilahin siya ng mga gwardya papunta sa labas ng bahay nila. Hindi niya alam kung saan siya nasasaktan sa paulit-ulit na paglunod sa kanya ng kanyang ina at ang buhok niya na halos kalbo na, o ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na walang kwenta at bakit siya binuhay nito. Malayo na ang narating ni Calista, subalit patuloy lang siyang naglalakad kahit wala pa siyang tsinelas at jacket lang ang kanyang suot pang itaas. Nagugutom na din siya ngunit wala siyang pera. Pero buti na lang may 5 piso pa siya sa bulsa ng jacket. Di kalayuan ay may nakita siyang tindahan at bumili doon ng tinapay. Ngunit nung kakainin na niya ay may dumanggil sa kanyang balikat kaya nahulog ito. Imbis na magsorry sa kanya ang nakabunggo sa kanyang balikat ay tinawanan pa siya nito. Buti na lang ay may dumating na ali. Tubig iha oh. Salamat ho. Naliligaw ka ba? Gusto mo tumawag tayo ng pulis? Pwede po bang makitawag na lang? Tatawagan ko na lang yung kaibigan ko. Sige, pero tara muna sa loob iha. Doon na lang natin hintayin ang kaibigan mo. Sige po, Ale. Salamat po. Pagkapasok nila sa bahay ng ale, ay agad siyang pinahiram ng cellphone at tinawagan naman niya ang kanyang kaibigan sa ospital. Pagkatapos nun ay pinakain at pinainom siya ng ale.
Pagdating ng kaibigan niya, agad silang pumunta sa ospital nito at ginamot siya. Ano na naman ba tong nangyari sa'yo? Gawa na naman ba to ng pamilya mo? Si mami kasi, hayaan mo na, kasalanan ko naman. Si Chloe kasi nasa ospital na naman siya dahil sa akin. Sinabi niya kila mami na ako daw nagbigay sa kanya ng fast food na dapat ay hapunan ko, pero kinain niya dahil nakatulog ako. Ayun naman pala eh. Hindi mo naman pala kasalanan. Bakit ginawa yan sa'yo ng mami mo? Di nila ako nagawang pagpaliwanagan kaya ito nangyari sa akin ngayon. Hayaan mo na lang, Faith, nandito ka naman na para gamutin ako, di ba? Siyempre naman, kaibigan kita, di ba? Tsaka wala lang ibang mag-aasikaso sa'yo. Ako na lang narito, kaya tara na gagamitin na kita. Ngayon ang anniversary ng mga magulang ni Calista. Masaya ang mga ito habang nag-i-entertain ng mga bisita. Siya naman ay nasa kusina, naghuhugas ng plato, nagluluto at naglilinis. Gusto sana niya na makisali sa kasiyahan ngayon, sa anibersaryo ng kanyang mga magulang. Ngunit kilala niya ang pamilya niya, lalo na ang mami niya. Ayaw nitong ipakilala siya sa ibang tao. Ayaw ng mga ito na malaman na may isa pa silang anak, kaya nananatili lang siya na nasa kusina. Oh, Cleo, anong kailangan mo? Gusto niyo bang kumain kayo ng mga bata? Gusto niyo bang pagkain? Huwag mo kaming pakalman ate, maglalaro lang kami dito, maglinis ka na lang riyan. Nasaktan man siya sa sinabi nito, ngunit hinayaan niya na lang. Pagkalipas ng ilang minuto ay napansin niya na may bitbit na kutsilyo si Cleo at nilalaro ito. Cleo, ibaba mo yan. Ba't kutsilyo pa nilalaro? Bitawan mo yan, baka masugatan ka pa. Hindi yan ate, masyado ka lang OA. Cleo, akin na sabi yan. Masyadong epal, panira ng laro. Naglakad si Cleo papalapit kay Calista. Ngunit natalapid ito at nakita niyang sinadyang itutok ang dulo ng kutsilyo sa kanyang kamay. Hinayaan niya iyon, baka kasi si Cleo pa ang masugatan. Aray, putang. Ay nasugatan ka ate, masakit ba? It's fine. Huwag mo na lang uulitin itong paglaruan, ha? Okay. Sige na mga bata, dun na kayo sa sala. Dahan-dahan, lumapit sa kanya si Cleo na may galit sa mukha. You killed her, didn't you? You killed Ate Kalina. Ikaw ang pumatay sa kanya, hindi ba? Hindi siya makasalita sa sinabi nito. Kaya pala nagbago ang ugali nito sa kanya. Kaya pala galit ito at iyon ang dahilan. Hindi siya nakaimik. Hindi siya nakakibo at natangin lamang siya kay Cleo. Hanggang sa nakita niyang hinatak nito ang wire ng electric kettle, agad siyang tumakbo dito at inilayo si Cleo para di ito mabanlian ng tubig. Ngunit ang kamay naman niya ang nabuhusan ni nun. Cleo, okay ka lang ba? Sige na, umalis na kayo dito mga bata. Dalhin niyo na siya, bilis! Tingnan niya ang kanyang nanginginig na kamay na may sugat na gawa sa kutsilyo at ang balat niya ditong nalapnos ng mainit na tubig. Binatad niya ito sa tubig at pinatungan ng yelo. Pagkatapos nun ay pupunta na siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Pero nakasalubong niya ang kanyang mami. At saan ka naman pupunta ha? Magpapahinga po sana. Sumama din po kasi yung pakiramdam ko. At sino nagsabi sa'yo na pwede kang magpahinga? Wala akong pakialam kung masama ang pakiramdam mo. Maghugas ka nga doon sa kusina at tulungan ng mga maid. Sige po. Tutuloy na sana si Kali sa kusina para tumulong sa mga maid. Nang makasalubong niya ang kuya Cairo niya. Kalista, dala mo nga ng pagkain ng ate mo sa kwarto niya. Ngayon din. Kuya kasi... Di mo ba ako naririnig? Ang sinabi ko, Kalista, ngayon din. Dala mo sa kwarto niya. Dadalan ko na, kuya. Yan, ganyan nga. Bilisan mo. Baka nagugutom na ang ate mo. Agad siyang kumuha ng pagkain para dalhin na ito sa ate Silin niya. Pagkatapos niyang dalhin doon ay agad siyang bumaba sa kusina para ipagpatuloy ang paghuhugas at tulungan ng mga maid. Ilang oras din ang nagdaan nang matapos sila. Pagod na pagod siyang umakyat sa kwarto niya, ngunit pagpasok pa lang niya ay agad siyang nahilo at nawalan ng malay. Kali! Gumising ka, Kalista! Wait. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Paano ka nakapasok? Basta, pasalamat ka na lang sa akin, okay? Kaya pala pakiramdam ko, kailangan mo ako ngayon eh. Kaya dali-dali akong pumunta dito sa kwarto mo. Ang taas ng lagnat mo, Kalista. Ano na naman bang nangyari sa'yo? Dahil sa mga masalimuot na mga karanasan sa kanilang pamamahay, ay napagdesisyonan ni Calista na maglayas at pumunta sa tahimik na isla, sa Isla Laviera. Una ay sasakay muna ako sa eroplano. At pagkarating ko doon ay sasakay naman ako sa van, papunta sa daungan ng barko. Sunod ay sasakay naman ako sa bangka papuntang isla.
Dumaong na ang kanyang sinasakyang barko sa isa ring isla. Agad din siyang humanap ng masasakyang bangka para makapunta sa Isla Labiera. Nang nasa gitna na sila ng dagat, ay masasabi niyang maganda ang lugar na ito. Wala pa man siya doon sa isla ay alam na niya na maganda din doon. Kaya excited na siyang makarating doon. Wow, ganda naman dito. Sana maging maayos at tahimik ang buhay ko dito. Agad na nakarating si Calista sa Isla Labiera. Tama ang hula niya dito. Napakaganda ng lugar na yon at masasabi mong tahimik. At mababait din ang tao roon katulad nila Lola Basha at Lolo Perding. Pati na din sila Kaiser at Teo. O siya, Teo, ikaw na ang magpasyal kay Calista dito ha. Ilibot mo siya sa magagandang pasyalan dito, okay? Sige po, Lo. Ako na pong bahala. Una na po kami. Salamat po ulit, Lola, Lolo, sa pag-imbita at masarap na pagkain. Nagsimula na silang maglakad-lakad at napunta sila sa isang parte ng isla na puro bato at may butas sa may pagitan nito. At nang pumasok sila doon, ay namangha siya sa kanyang nakita. Napakaliit ng talon, ngunit napakalinis ng tubig nito. Sa paligid nito ay may malalaking puno na mas lalong nagpaganda sa talon na iyon. Ito ang Labida Falls. Ito ang nag-iisang falls sa Isla Labera. Okay ka lang? Hinihingal ka. Gusto mo bumalik na tayo? Hindi, okay lang ako. Napagod lang siguro. Gusto mo bang maligo muna bago tayo umalis? Gusto ko maligo muna, parang nakaka-relax kasi pag sa spot na to. Nang makarating sila doon ay nakita niya ang tatlong lalaki. Gwapo ang mga ito at halata din na taga dito sila dahil sa mga morenong balat ng mga ito. Ano bang ginagawa niyo dito? Di ba sabi ko antayin niyo na lang ako doon sa tabing dagat? Sus, sabihin mo, may chicks ka lang, naiuna kaysa sa amin. Ganyan ka na ngayon, Teo. Kinakalimutan mo na kami. Oo nga. Dahil lang sa magandang babae na ito. Hi miss, ako nga pala si Sean Kim, ang pinakagwapong sa islang ito. Hoy, hello, excuse, na ito ako. Syupe. Hi, Miss Lam. Baste Solero, ang pinakagwapo at macho sa islang ito. Pagkatid sa kanya ni Teo sa kubo ay agad siyang nagpalit ng damit at kumain ng tanghalian. Natulog na din siya pagkatapos at sa sobrang pagod niya ay gabi na siya nagising. Iinom na sana siya ng tubig nang makaramdam siya ng pagkahilo. Pero nawala din iyon maya-maya. Nagpasa siya na wag na maggabihan total marami naman siyang nakain kanina. Naging maayos naman ang pagtira niya sa isla at naging malapit siya kila Lola, Basha at Lolo Perding. Lalo na pag kay Teo. Gali, gising na. Mamamasyal na tayo nila Gavin at tuturuan ka namin mag-surfing. Talaga? Tuturuan niyo ako ngayon? Oo na nga, kaya dalian mo na dyan, ang bagal mo. Ito na nga oh, nasa labas na. Teka lang, atin niyo ko. Huwag ka nang tumakbo. Kami na lang lalapit sa'yo. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na iwasan mo ang pagkapagod? Di ba lately kinapos ka ng hininga, tapos nahihilo ka pa? Oo na. Ito na nga oh, maglalakad na nga po. Punta tayo sa kabilang isla. Pista ngayon doon. Maraming palaro at mga masasarap na pagkain. Tapos pag ginabi na tayo, bukas ka na lang namin tuturuan mag-surfing. Pagkarating nila sa kabilang isla, ay marami na ang mga tao roon. At marami ding batang naglalaro. Mga tindahan na may iba't ibang laruan at pagkain na tinitinda. At napakaganda din ng mga napakakulay na mga banderitas na nakatali sa mga puno ng niyog. Agad na nagsitakbuhan ang tatlo sa kanya-kanya nilang gustong palaro. Ngunit sa kabila ng masaya sana nilang pamamasyal, ay naudlot dahil bigla na lang sumuka ng dugo si Calista. Nawala na rin ito ng malay kaya dali-dali nila itong dinala sa kabilang isla na may ospital. Doon nila nalaman na may malubhang sakit pala si Calista. 3 linggo na lang ang buhay nito. Kaya mas naging maingat silang lahat kay Calista. Nagsimula na sila sa kanilang barbecue party sa labas. Sila Teo at Lola ay umiinom ng beer. Habang nag-iihaw si Teo, sila naman ni Lola at ni Kaiser ay nagkakwentuhan habang kumakain. Kuya, sa 1 linggo na pala ang birthday mo? Anong plano mo? Simpleng handaan lang la. Yung tayo lang basta lutuan mo ako ng favorite kong pagkain, okay? Oo naman, ikaw pa ba? Pero ayaw mo bang magpa-party, iho? Di ba nung nakaraang birthday mo ay nagpa-party ka? At pinapunta mo dito ang mga kaibigan mo? Baka mas lalong mapagod po kasi si Calista.
Alam ko pong tutulong siya kay Lola sa pagluluto tapos magpa-party po siya sa gabi. Bawal po sa kanya yun eh. Teo, ano ka ba? Birthday mo yon, hindi ko birthday. Ba't ba ako yung inaalala mo sa party mo? Mag-party ka na dali. Kalista, wag na, mas lalo kang mapapagod. Kala mo ba di ko napapansin na mas madali kang mahingal ngayon? Pinagpatuloy nila ang kanilang pagkain. Napakasaya ng gabing iyon dahil mas nakilala pa ni Kalista ang bawat isa sa kanila. Ngunit naiisip pa din niya ang birthday ni Teo. Sabi ni Kaiser ay sa susunod na linggo. Parehas ito ng araw ng last day ko sa mundo. Pero gusto ko mas memorable sa kanya ang birthday ni Teo, kaya kinaumagahan ay kinausap niya si Lolo at Lola, pati na rin si Kaiser. Lola, gusto ko po sana maging masaya si Teo sa kanyang birthday. Plano ko po sanang maghanda tayo sa araw na yon. Pero Kalista, alam mo naman ang kalagayan mo. Pero sige Kalista, maghahanda tayo para sa birthday ni Teo. Habang sumasayaw sila ay sinabi ni Teo lahat ng nagawa nilang memories dito sa isla. Lahat ng magagandang nagawa nila dito, lalong-lalo na sa sinasabi ni Teo kay Kalista kung gaano niya kagusto nito. Pero sa nagdaang oras ay alam ni Kalista ay ilang minuto na lang ang buhay niya. Magkayakap sila habang nakahilig ang ulo niya sa dibdib ni Teo. Teo, salamat sa lahat. Thank you dahil nagustuhan mo ako kahit ganito ko. Thank you sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang kapiling ko sa huling minuto ng aking buhay. Teo, salamat, mahal na mahal niyo. At hindi na natapos ni Kalista ang kanyang sasabihin dahil binawian na siya ng buhay. Imbis na puro tawa at saya ang naririnig sa celebration ng birthday ni Teo, ay mga iyak ng kanyang pamilya ang kanyang narinig. Sana Kalista, masaya ka dyan. Kalista, at mahal na mahal din kita. Iyon ang katapusan ng pagmamahalan nila Kalista at Teo. At talaga namang napakalungkot ng pinagdaanan ni Kalista at napakalungkot din ng kanyang katapusan. Talaga nga namang napakalungkot ng pinagdaanan ni Kalista sa tala ng buhay niya. Pati ba naman sa pinakamasayang araw na mararamdaman niya na mahal siya, ay saka naman siya mawawala. Talaga nga namang hindi unfair ang mundo. Sa panahon na magiging masaya tayo, ay may kaakibat naman na lungkot ang kasunod nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nagustuhan nyo ang aming ginawang pagsasadula. Kami ang ikalawang grupo at kami ay nagiiwan ng isang katagang habang may hininga, may pag-asa. Maraming salamat po!